Mabigat na ang daloy ng trapiko sa kahabaan ng North Luzon Expressway dahil sa dami ng mga motoristang sabay-sabay na nagsisiuwian sa kanilang mga probinsya. Muli naman nagpaalala ang pamunuan ng NLEX sa mga motorista na siguraduhin na mayroong load ang kanilang RFID para hindi maantala sa pagdaan sa mga toll plaza. Para sa detalye, kunin natin ang live report ni Erlo Bringas. Erlo. Ali, kanina palang umaga ay na-monitor na ng NLEX yung build-up ng mga sasakyan. Dito pa lang paglagpas ng Balintawak Toll Plaza at makarating ng ilang bahagi ng Bulacan. Kaya nagpayong NLEX sa ating mga kababayang motorista hanggat kontrolado pa ang traffic dito sa NLEX ay maaari nang bumiyahe yung ating mga kababayang uuwi sa probinsya ngayong long holiday. Tanghali pa lang kanina, bumper to bumper na nagay ng trapiko sa northbound lane ng EDSA lalo ng patungo ng Balintawak. Yan ang naging sitwasyon ngayong Miyerkules ay inaasahang pagdagsapan ng mga sasakyan patungo ng North Luzon Expressway ngayong huling araw ng pasok sa trabaho ng karamihan. Sa NLEX Balintawak Toll Plaza, nagsimula na rin ang pagkapal ng volume ng mga sasakyan. Umahaba na ang pila sa mga toll plaza lalo na sa northbound lane o yung mga tutungo ng probinsya sa norte. Ayon sa pamunuan ng NLEX Corporation, naasahan nilang madaragdagan pa ang bilang ng mga sasakyan sa NLEX ngayong Miyerkules dahil karamihan sa mga motorista ay tinapos na muna ang trabaho ngayong Miyerkules habang ang ilan nag-half day na lang sa trabaho. Martes pa lang daw ay na-monitor na rin ng NLEX sa mga motorista na nagsisimula ng magsiuwian para sa long holiday. Starting past 8 a.m. today, unti-unti nang tumaas yung ating volume. At hanggang ngayon, madami yung bumabiyahe. Kami nga po ay nag-implement na ng counterflow for northbound traffic starting 1:30 p.m. from Balintawak to Marilao area. Ganun din po na nag-set up na kami ng counterflow dito sa San Fernando hanggang Dau. Kaugnay niya, nakahanda naman ang kanilang mga RFID lanes at meron ding 2 lanes para sa cash lane para matiyak na ma-accommodate lahat ng mga motorista. Muli naman nagpaalala ang NLEX sa mga motorista na mayroong RFID na tiyakin ang sapat na load para hindi maantala sa pagtungo sa mga toll plaza at maging smooth ang biyahe. Yun po, kung mapapansin nyo nga dito sa Balintawak, yung 4 rightmost lanes po natin ay cash collection po tayo dyan. At usually nga po, ano lang yan 3 lanes lang po yan, pero dahil marami po talaga din yung cash paying motorist natin, nag-adjust po tayo 4, maaaring gawin din pong 5 lanes po yan. Wag lang po maapektuhan yung ating mga RFID unit. Nakahanda din ng NLEX na umasiste sa mga motorista na magangailangan ng assistance sa pamamagitan ng mga itinalaga nilang NLEX Patrol at aalalay ng mga personnel sakaling magkaroon ng aberya. Papatupad din ng NLEX ng free towing services para sa mga Class 1 vehicle sa pinakamalapit na exit para sa mas mabilis na clearing. Dama na din ang usad pagog na traffic sa South Luzon Expressway o SLEX ngayong Miyerkules. Umaga pa lang ramdam na mabigat na daloy ng mga sasakyan lalo na mga patungo ng Batangas, Laguna at iba pang probinsya. Inaasahan din ng pamunuan ng South Luzon Expressway ang pagdami pa ng volume ng mga sasakyan sa SLEX hanggang bukas. Tiniyak nila makakalalay din sila sa mga motoristang magkakaroon ng aberya sa kalsada. Nagpaalala din sila sa may mga RFID na magpa-load ng maaga bago pumasok sa SLEX para magtuloy-tuloy ang biyahe at hindi na nga maabala. May mga nakatalaga din silang cash lane para maserbisyuhan ang mga motoristang papauwi ng probinsya sa Southern Tagalog area. Sa Batala Ali, mahigpit na paalala din ng NLEX sa ating mga kababayang motorista na papasok dito sa expressway na sundin yung kinakaukulang speed limit lalo na kung kayo po ay babagtas na rito mula rito sa Balintawak Toll Plaza. Sabi ng NLEX na nanatili yung 100 km per hour na para doon sa mga class 1 vehicle at 80 km per hour para sa mga truck at bus. Manatiling nakatutok din daw at nakamonitor sa kanilang mga social media sites para nang sa ganun malaman ng ating mga kababayang motorista yung magiging lagay ng inyo pong mga dadaanan ngayong gabi na ito hanggang bukas ng araw ng Huwebes sa inaasahang pang pagdami ng bilang ng mga sasakyan na patungo ng norte. Ali.
Okay, Erlo, pinagmamasdan ko yung toll booth sa likuran mo. Mukhang maganda ang daloy at mukhang kokonti ang sasakyan. Walang build-up. Tama ba ako? Yes, Ali, may mga pagkakataon na humahaba yung build-up dito sa toll plaza, pero may time talaga na talagang humahaba yung traffic. Kaya ang ginawa ng NLEX, nagdagdag sila ng ng RFID lane, ay ng cash lane para na sa ganun ma-accommodate pa rin yung mga hindi pa nagpapakabit ng RFID. Pero hinikayat din ng pamunuan ng NLEX yung ating mga motorista na hanggat maaari magpakabit na ng RFID kasi mas smooth naman talaga yung biyahe kaysa sa pipila ka sa cash lane. Pero magkagayon man ay may mga ipapatupad pa rin daw sila mga measures para nang sa ganun ay maibsan yung pagbigat ng traffic dito sa NLEX, katulad nung paglalagay nila mula pa kanina nung mga zipper lane mula rito sa may bahagi ng Bulacan hanggang makalagpas doon sa volume o build up ng mga sasakyan dito sa NLEX, Ali. Sa mga nagtatanong, saan makakakuha ng real-time live traffic updates? Kasi marami tayong nakikita no, sa social media. O, kamusta naman ang traffic? Papunta dyan, uwi ako ng Santa Rita, ganyan. So, doon sa kanilang, actually ba merong live feed doon sa kanilang social media pages? Real-time traffic up ng status? Kasi may, di ba, may CCTV, may mga cameras? Yes, Ali, meron silang traffic, may sinasend sila mga traffic update status sa kanilang social media accounts at meron din silang sinasend doon kung ano ba yung maaring sitwasyon na dito sa bandang bahagi ng Bulacan or anumang dadaanan dito sa NLEX. Kaya maaari yang i-check ng ating mga kababayang motorista bago sila umalis ng kanilang mga tahanan. At Ali, inaasahan nga din pala ng NLEX na from now on hanggang mamayang madaling araw ay mas dadami pa yung volume ng mga sasakyan na dadaan dito sa NLEX. Actually, Ali, sabi ng NLEX ay medyo nabawas-bawasan na nga ng konti itong volume na ito dahil yung marami sa mga government employees ay wala nang pasok mula pa kahapon at nag-online na working na lang sila. Kaya yung iba, bumiyahe na kahapon, mas pinili ng mas maaga para na sa ganun hindi sumabay doon sa influx ng mga sasakyan dito sa NLEX, Ali. O, bilang panghuli na lang, paalala lang natin yung emergency number dyan dahil ako madalas akong bumaybay dyan, kaya memoryado ko yung 135000. Tama ba yon? Kung ano mang aberya ang maranasan nila, yan ang numero na maaari nilang tawagan. Yes, Ali, kung hindi naman hindi sila makakontak for that hotline, pwede sila mag-chat doon sa mismong Facebook page ng NLEX Corporation at agad-agad naman ay papadalan sila ng responde sa pamamagitan nga ng mga NLEX patrol na nakakalat dito sa buong expressway, Ali. May bayad ba yan? Pag ikaw sa kasamang palad tumirik ang sasakyan mo, nag-overheat dahil doon sa na-traffic ka, may bayad ba yan pag ikaw ay tino? Ali, sabi ng NLEX ay parang kumaga third party na yung mag-towing service. No? Pero yung assistance na kanilang ibibigay sa ating mga kababayan ay free of charge. Kung kaya't walang dapat ipag-alala na nga yung ating mga kababayan na kung sakasakali magkakaaberya nga sila dito sa expressways or sa NLEX, Ali. Okay, maraming salamat Erlo Bringas, nag-uulat live mula sa NLEX.